Greetings mga kababayan, si Atty. Ruel Wong po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program yung lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic no, sa usapin ito ay may kinalaman no, sa sulat po sa atin ng ating taga-subaybay na kung saan ay ang tanong kasi dito, hiwalay na daw siya sa kanyang asawa. Ngayon, gusto nang niyang ibenta, no? Yung property. Ang tanong niya ngayon, dapat bang may pirma ang asawa na hiwalay na kung sa pagbenta ng kanilang property. Pero may pahabol siya na yun daw property na yun ay nakapangalan lamang sa kanya. So ito po, ibibigyan natin ng dano sa episode na ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, no, napag-follow sa ating Facebook platform saka dito sa YouTube, no. At if you find our videos interesting and informative, pwede po makahirit po sa inyo, no. Paki-click lang po ang subscribe, share, and follow buttons po natin at share and like po, no. Upang sa ganun, matulungan po ninyo inyong lingkod na ma-spread out po natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal information o kalaman, no, sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, or your plain acquaintances, no? Kung saan man po sila o kayo naroroon, no? Upang sa ganun ay mabigyan po natin ng opportunity ang ating mga viewers na sila din po may mapulot sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay? So, okay, let us now proceed, no? Dito po sa ating episode na ito po may kinalaman ito sa sulat po sa atin ni ang sender po natin ay si Hakdog Utot. Ay, sorry naman. Yun po ang kanyang, sorry, no? Ito po ang kanyang username. But anyway, ang importante yung buod po ng kanyang sulat. Sabi niya dito, pwede ba pumirma ang asawa sa deed of sale kung hiwalay na sila kahit sa kanya lang nakapangalan? Valid po ba yung asawa na lang ang pipirma sa deed of sale? Alright. So, yan. Una, depende po yan. So, tingnan nyo muna sa inyong titulo. Kanino ba nakapangalan yung titulo? At kailan ba ito na-acquired, no? ng ninyo. Okay? So, kung ito'y na-acquired ninyo before your marriage, okay, at kaya nakalagay doon ay pangalan lang ninyo. Ibig sabihin yan, ang property nito could be your exclusive property or tinatawag nating paternal property kung kayo ay babae or kung lalaki kayo is part of your capital, no? Sa ilalim po ng ating Civil Code of the Philippines as amended. So, tingnan po ninyo. Kung sabi nga ninyo, ang nakalagay doon pangalan ninyo na ibinenta. Okay, kung pangalan lang ninyo, ano ba nakalagay doon? Are you married or single? So kung nakalagay kasi doon single, there is that presumption na yung lupang iyan ay hindi kabahagi ng inyong conjugal property. So tingnan nyo, okay? Meron din mga situation na nakalagay doon, pangalan ng may-ari pero married to, okay? Juan de la Cruz kumbaga. Pag ganyan po ay hindi po conclusive yan na porke nakalagay doon, ang may-ari ay si, halimbawa, Juan de la Cruz, married to Juana de la Cruz, okay? Hindi ibig sabihin yan, automatic yan, is considered yan na conjugal property. Ang bottom line yan is, kailan ba na-acquire yung property? Because yung married to Juana de la Cruz is only descriptive of the marital or civil status of the person. So it does not prove na dahil nakalagay doon married to, ay conjugal na yan. Ibang usapan kung doon sa titulo nakalagay doon, spouses, halimbawa, ang owner ng lupa sa titulo, spouses, Juan de la Cruz and Juana de la Cruz. Ay pag sa ganyan, malinaw pa sa sikat ng araw na yung property na yan ay conjugal or absolute community property ng mag-asawa. So kung wala namang ganyan sa inyong titulo, nakalagay lang doon pangalan ninyo, at single pa, ay pwede
dahil kahit hiwalay man kayo hindi nung iyong asawa, ay puwedeng kayo na lang po ang pipirma ng deed of sale. Okay, so yan po ang tatandaan natin, ha, kung kayo ay kahit na hiwalay naman o hindi. Pero kung yang nakalagay sa titulo ay nakalagay doon ay spouses, Juan de la Cruz at Juana de la Cruz, ang ibig sabihin po niyan ay conjugal property yan or absolute community property. So kailangan ay may pirma, no? Ang parehong mag-asawa kasi anumang pagbenta, no, lalo na sa alalim ng ating family code, as amended, anumang pagbenta, pagsanla ng isang asawa ng kanilang absolute community property na walang pong pirma o consent po si asawa is null and void. Wala pong silbi po yan. Okay? So yan po ang ating tatandaan. Tingnan po ninyo kung ano ba talaga ang nakalagay po sa inyong titulo. Okay? So, i-check ninyo. Okay? So, I hope maliwanag yung paliwanag natin, ha? So, kung hiwalay kayo, hindi, for as long as that property is conjugal or part of your absolute community property, ay kailangan po ang consent. Pero kung yung property, as shown in the title, no, ay na-acquired before marriage or inyong namana ninyo, no, during your marriage na, okay? So mayroon din pagkakaiba doon, ha? If the property was acquired before the marriage, okay, hindi po kasama po yan sa inyong conjugal property or absolute community property. Kung yung bang lupang yan ay namana ninyo during your marriage na, hindi rin maging kasama yan doon sa inyong community property or inyong conjugal property. So yan po ang maging basihan po ninyo, no? Doon sa katugunan po natin kung kailangan pa ba ang pirma ng inyong asawa, no? Hiwalay man kayo o hindi. Okay? So I hope nabigyan natin ng katugunan ang katanungan po sa atin, no, ng ating viewers po. So again, no, bago tayo magtapos, if you find it interesting, no, interesting yung ating videos, no, informative at nakapagbigay po sa inyo ng kaalaman, hindi naman po siguro kalabisan kung ako po ay hihirit po sa inyo ng isang subscribe, isang share and like po, no, or follow, lalo na kung hindi pa kayo subscribers at hindi pa po kayo nag-follow, no, sa ating account po natin sa Facebook at dito po sa YouTube. At upang sa ganun po, manonotice po tayo ng algorithm ng YouTube at saka ng ating Facebook upang sa ganun ay ma-share po natin, mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your neighbors, your relatives, no? Or plain acquaintances upang sila din ay mayroon matutunan, may mapupulot sa ating mga pinag-usapan. Maraming pong salamat sa inyong oras, no? And I hope to see you again in the next video po natin. God bless.